Bago na kaya yung babago na Mag-aaral. sa bago mo. Babagsakin ko. Dito na lang. Hindi, hawakan Sige, niyo. hindi. Lagyan mo nga. Sige. Lagyan mo pa. Start na ba? Start na? Hindi lalagay. Hawakan niyo lang. Teka. Kaya sige, iyan na. Kuha pa ako ng isang Bago page mo na dito. lang. Oo. Ito na. Kayo nga nanginginig pa eh. Hello? Kita mo, 18 no? Ang dami. Ah, characteristic hindi Dito sa kabila. Yan, sige mo lang. Kanina, na-miss natin yung salitang compose, no, kanina? Opo. Ate, mamaya na pala. Ibig sabihin ng compose, kahit na anong struggle, na kasi gano'n ng leader eh. Kapag ikaw ay kapitan ng isang barko, bilang leader, ikaw dapat ang pahuli-hulihang aalis sa ship. Okay? At ikaw ay compose. Ibig sabihin, kahit bumabagyo, lumilindol, relax ka lang. Hindi yung ikaw yung number one na magpapanik. Isa yun sa good characteristic as a leader. Yun yung compose. Okay? Hindi yung taranta ka. Hindi yung tarantado. Yun yun eh. Ganitong galing yun, taranta. Ha? So, relax ka, compose. Ibig sabihin, kapag ikaw ay compose, you are in control. Kapag ikaw ay relax. Kasi ang mga leader na yung nagpapanik, ibig lang sabihin no, hindi sila in control. Did you get that? Yes. Okay. I missed that point. Last one. Okay. Ngayon naman mga kaibigan, pumunta naman tayo sa negative side. Actually, continuation to nung kanina. Kaya lang natin ginawang negative to give more emphasis. Kasi minsan, mas maganda na makita mo yung negative, yung negative side para mas ma-appreciate mo siya. Okay? So, 8 characteristics of a failure leader. Number 1, actually tinagalog ko to para malakas ang impact. Di mo kayang i-lead sarili mo. Mga kaibigan. Alam niyo ba na leading yourself is the first na dapat gawin ng isang leader. Bago na i-lead ang iba, i-lead mo muna ang sarili mo. Kailangan sa'yo magmula. Kasi mga kaibigan, sige, may tanong ako. Christian, magbigay ka ng isang karakteristik na gusto mo sa downline mo. Yung pinaka-ideal na gusto mo makita sa downline mo. Kahit isa lang. Masipag. Masipag. Ikaw, Carl. Honest. Honest. Sir Fortune. Kung ano po yung ginagawa ko, dapat yun yung ginagawa niyo. Specific. Lahat po, masunurin, honest. Hello. How about you, Wilfredo? Ano siya, dedicated siya dun sa ginagawa niya. Okay. Christian, isnay mo kanina masipag. Ito ang gawin mo. Hindi ka kasi makakakuha ng masipag pag ikaw ay tamad.
Hindi sasama sa iyo ang isang masipag pag ikaw ay tamad. Mga kaibigan, sa science, sa magnet, opposite attracts, di ba? Pero sa tao, same attracts. Likes attract likes. Ganun sa tao, mga kaibigan. So kung ikaw ay Christian, tamad, tapos gusto mo masipag, alam mo kung ano makukuha mo? Tamad din katulad mo. Yun ang totoo. Carlo, ang gusto mo honest, tapos sinungaling ka? Naalala ko tuloy yung dati. Sinabi lahat ng pastor, sipag ako, lahat. Sa bandang huli, sinungaling ako. Once na yung sinabi ko, sabihin, di totoo lahat. Kaya ko sa inyo, ganun ka-importante yung honesty. It will reckon everything. Sabi ko kanina, ibig sabihin, lahat ng gusto mo, gawin mo muna at yun ang mga tao makakawa. Leading starts from you. Sa'yo nagsisimula yan, mga kaibigan. Kaya kung gusto nyo makakuha ng magagaling na leader, ikaw muna dapat ang magaling. Sinabi ko kanina, kasi mga kaibigan, ang pinag-usapan natin, this is not just theory. This is human nature. Katotohanan to, di ba? Kaya ikaw, hirap na hirap ka. Di mo napansin? Merong isang prospect. Alam mo, ang galing niya. Naging successful sa ibang business. Ang galing niya. Pero ba't hindi mo makuha? Bakit ayaw niya sumama sa'yo? Kasi wala sa karakteristik niya na siya magaling. Ini-invite mo, ikaw hindi magaling. Bakit siya sasama sa'yo? Yun, mga kaibigan. I-lead mo muna ang sarili mo bago ka mag-lead ng iba. And of course, mga kaibigan, this is very important. Listen very carefully. Para ikaw ay maging isang leader talaga, you have to accept na isa kang leader. Ibig ko sabihin, kailangan ang self-image mo isa kang leader. Kasi hanggat hindi mo sinasaksak sa isip mo na ikaw ay isang leader, mahihirapan kang gawin ng isang bagay. Kasi ganun yung ibang tao eh. Tanungin mo yung ibang tao, ba't ayaw mag-lead? Ako kasi hindi naman ako leader eh. Once na sabihin mo, i-declare mo na hindi ka leader, mahihirapan ka talagang mag-lead. Kasi in your self-image, hindi ka isang leader. Ngayon mga kaibigan, maswerte kayo, naka-attend kayo sa training na katulad nito. Isaksak nyo sa mga utak nyo. Mula ngayong araw na to, isa kayong magaling na leader. Yes! Kailangan ma-portray yan sa inyo. Okay? Pangalawa, kung meron tinatawag na acne, ito mas matindi. Anong basa niyo dyan? Parang yung basahin. Acne. Ang ibig sabihin niya, alam ko na lahat yan. Grabe. Yung acne, alam ko na yan. Ito, alam ko na lahat yan. Pag ikaw ay isang leader na sinasabi mo na alam mo na lahat, bobo ka. Dahil ako mga kaibigan, araw-araw ko nagbabasa about leadership, about personal development. Hanggang ngayon, inaamin ko, katiting pa lang ang nalalaman ko. Tapos ikaw, hindi ka nagbabasa, alam mo na lahat. Yan ang number one pagkakamali ng mga tao, mga kaibigan. Yung
hindi mo alam ang dapat mong malaman. At dahil hindi mo alam ang dapat mong malaman, akala mo alam mo na lahat. And this is what I discovered, mga kaibigan. Habang dumadami ang kaalaman mo, lalo kang nanliliit, lalo mong nalalaman at nadidiscover na kukunti pa pala nalalaman mo. Pero yung mga hindi nag-aaral, yun ang mga matataas ang ere. Akala mo alam na lahat. Mga kaibigan, that's what I discovered. The best leaders are acutely aware of how much they don't know. Dapat alam mo na hindi mo pa alam lahat. Kaya kailangan mong mag-aral. Yes. That's the point. And study is a continuous process, mga kaibigan. Meron bang ganyan sa inyo? Ayaw mami. Kasi, the moment na ayaw mo umatin ng training, that's the signal na sinasabi mo sa sarili mo dahil mo lang alam. Kaya ako naawa ko sa mga opiyan na after ng kumain, nag-uuwian na, hindi nakikinig ng training. Anong feeling mo sa sarili mo? Alam mo na lahat? Tapos magrireklamo ka? Tapos, sasabihin mo ang hirap gawin? In the first place, hindi ka nga umatin ng training. See? Next. Number 3. Ako muna, bago sila. Oh my God. Sino dito ang nakakaalam ng OPI Golden Rule? Sino nakakaalam? Sige nga. Yes, nadinig ko yung isa. Ito ang OPI Golden Rule, mga kaibigan. All OPians should know this. Number 1. Gusto nyo bang dumami? Gusto nyo bang dumami ang downlines nyo? Yes. Ito ang sagot. Huwag kang mag-recruit. Kung gusto mong dumami ang downlines mo, lumaki ang network mo, pues, huwag kang mag-recruit. So, naman, pag ako mag-recruit, anong gagawin ko? Mag-sponsor ka. Ibang iba, mga kaibigan, ang salitang recruit sa sponsor. Pag sinabi kasing recruit, walang relationship. In-invite mo siya, nakuhanan mo ng 440, bye-bye. Pero kapag nag-sponsor ka, lalo na pag tinagalog mo ang salitang sponsor, ano ang Tagalog ng sponsor? Pag ikaw ay lalaki, ninong. Pag ikaw ay babae, ninang. And from this, malalaman mo na agad ang laki ng difference. Pag sinabing ninong at ninang, pangalawang magulang, mga kaibigan. At may responsibility ka sa invite mo. Kaya mo siya dinala sa OPI. Kaya ito, ang OPI Golden Rule, mga kaibigan, pag ito naintindihan mo, halos lahat na ng dapat mong malaman about sa business, nandyan na. Yung iba kasi, walang pakialam, mga kaibigan. Hirap na hirap gawin ito. Pangalawa, kasi dalawa yun eh. Gusto niyo bang yumaman? Yes, sir. Sa OPI? Ito ang sagot. Huwag kang magpayaman. Muna. Hindi pa tapos.
Payamanin mo muna ang direct mo o ang downlines mo. Kung ikaw ito, payamanin mo muna ang mga downlines mo. Yung iba kasi, masyadong selfish. Ay, downlines. Bahala ka na. Inuuna mo yung sarili mo. Mga kaibigan, hanggat pobre yan, hanggat mahirap to, pulubi ka. Pero kapag ito naging milyonaryo, bilyonaryo ka. Mahirap bang intindihin niya? Yung iba hindi. Nilalamang ang online. Yung iba inaaway pa. Hinihila pa pababa. What's the point? Mga kaibigan, kaya ito ang ating golden rule. Itong napakasimpleng bagay na ito, hirap na hirap ka pang gawin, ma-absorb mo ang golden rule ng OPI. Tapos ng boxing, mga kaibigan. Normal sa tao, masyado tayong selfish. Wala tayong pakialam sa ating baba. Pero mas binibigyan natin ng pakialam yung ating nasa taas. Pag sila ayaw na, ayaw mo na rin. Hindi mo siya negosyo mo yung baba mo, mga kaibigan. Selfish. Ako muna, bago sila. Hindi yan uubra sa ating business. Hindi tayo katulad ng corporate. Yun ang nangyayari ngayon sa corporate world. Hindi nila tinuturo sa kanilang mga subordinate ang lahat ng kanilang nalalaman. Kasi, alam nila, balang araw, mauunahan sila. Dito hindi, mga kaibigan. Ituro mo lahat ng gusto mong ituro sa kanila. Ang isang kandila, kapag sinindihan ang ibang kandila, sinindihan mo yan. May nawala ba sa ilaw mo? May nawala ba? Ay bakit pinagdadamot mo? Siguro kaya ayaw mo ibigay, ikaw mismo, walang niingas. Mga kaibigan, I don't know if tatanggapin mo ito. And this is all about the cost of leadership. The cost of leadership is you have to sacrifice yourself for the sake of others. Pag hirap kang gawin yan, yung unahin mo yung ibang tao bukod sa iyo, pag hirap kang gawin yan, yan yung sinasabi ko sa iyo. Kaya nyo pang mag-lead? Yes! Kumukunti na sumasagot. Ano yun? Dami yung nag-list eh. At ito kasi mga kaibigan, habang tumataas ang iyong leadership, ganito kasi yan. Habang tumataas ang iyong leadership, ang iyong rights bumababa. Ano ang tumataas? Ang iyong responsibility. Ano ang sabi ng tsuhin ni Spider-Man?
Great power and great responsibility. Lakas mo, Brad. Great power. The great power comes with a great responsibility. Great power comes with great responsibility. See? Akala nyo masarap mag-lead, ha? Habang tumataas ka, yung rights mo bumababa. Yung responsibility mo tumataas. Kaya nyo tanggapin yan. Kung hindi nyo kaya, hindi kayo mag-lead. Yan ang nanay. Ibibigay ang lahat para sa anak mo. Kayo mga tatay, ganyan din dapat. Next! Pulpul ka sa communication, mga kaibigan. Ito ang isa sa mga failure ng mga leader. Hindi ka marunong makipag-usap. Ang ibig sabihin ng communication, hindi lang ikaw ang nagsasalita. Part ng communication, mga kaibigan, ang marunong kang makinig. Hindi lang ikaw ang nagsasalita. Alam mo kung kailan hihinto. Alam mo kung kailan mag-dial it up, dial it down, at dial it off. They are active listeners, fluid thinkers. See? Hindi nyo ba napansin, yung mga magagaling na leader, they are good speaker. Pag ikaw ay kakandidato sa politics, lamang na lamang ka pag magaling ka magsalita. Pag hindi ka magaling magsalita, palya ka dyan. Mas lalo na pag hindi ka marunong makinig. Yun yung nasa picture. Salita ng salita ang babae. Normal sa babae yun eh. Thank you, ah. Isang babae, dalawang bibig. Ang lalaki naman, tagahawak lang ng microphone. Lilipat na natin, baka kung ano pang isipin. Batuwag ka. Alam niyo yung batuwag? Batugang duwag. Ito yung mga leader na ayaw lumabas ng kanilang comfort zone, mga kaibigan. Tandaan natin, wala sa comfort zone ang success. Yes. Outside the comfort zone. Dito, where the magic happens. Bilang isang leader, you should have the gap and a strong will to get out from your comfort zone, mga kaibigan. Bilang isang magaling na leader, dapat ikaw ay risk taker. Ikaw ang pinakamalupit. Ikaw ang pinakamatindi. Ikaw ang pinakaastig. Dapat. Pinakamatapang. Hindi yung duwag ka. Duwag na nga, batugan pa. Mga kaibigan, kung babalikan natin, even in Stone Age, mga kaibigan, let's go back to the Stone Age. Huh? Thousands of years ago. Carlo, tayo ka nga muna, sorry. Halimbawa si Carlo. Si Carlo ang leader ng ating tribo. Siya ang ating leader. Kaya siya naging leader, mga kaibigan, kasi siya ang pinakamatapang,
siya ang pinaka makisig. Alam niyo ba ganito yan? Kapag may nahuli tayo na baboy ramo, yung pinakamasarap na kaparte ng karne, ibinibigay sa leader. Alam niyo ba kung bakit? Special talaga ang leader that time, yung Stone Age. Bakit ganoon ka-special? Kasi, alam natin na si Carlo, pag may mga kalaban na gustong lumupig sa atin, nandyan siya para lumaban. Kaya lahat ibibigay natin. Kung si Carlo ay duwa, ititreat ba natin na katulad ng treatment natin kanina? Okay. Ganun yun mga kaibigan. Salamat, Carlo. Even sa Stone Age mga kaibigan. Leader, your follower expect you to be strong and courageous. Okay? Next. Insecure ka ba? Ano ibig sabihin niya? Hindi ka makapag-lead kapag ikaw ay insecure. Because only great leader, only secure leader, yun yan. Yan ang opposite na insecure eh. Only secure leader can give power to his people. Parang ganito yan. Kung isa sa inyo balang araw ay magiging mas magaling kaysa sa akin, okay sa akin yun. Hindi ako insecure. Kasi pag ikaw ay insecure, hindi mo ituturo to sa ito. Isipin mo, oy, akin lang to. Secret to eh. Hindi mas magaling ka sa akin. Masisikat ka. Hindi ko bibigay sa'yo. Ganun sa corporate ladder. Pag insecure ka, hindi ka makakapag-lead. Hindi ka makakapag-empower ng tao. Kasi takot ka na maagaw ang trono mo. May trono ka ba? Mga kaibigan, tandaan nyo, influence is the measurement of your leadership. Okay? Ibig sabihin, kahit wala ka na sa position, tingnan niyo si Marcos, yung mga Marcos loyalists. Matagal na patay si Marcos. Pero bakit yung leadership niya nandun pa rin? Di ba? Tagal niya wala eh. Bakit di ba wala-wala? Kasi yung influence na in-implant niya sa puso ng mga tao. Bakit si Gloria walang ganun na katulad ni Marcos ng mga followers? Bakit si Pinoy wala? Yung talagang handang makipaglab. Si Marcos ilang taon na lumipas ng sumpa rin. Kita niyo? Tagal na siyang wala. That's leadership. Tandaan mo mga kaibigan, i-take note nyo to. Without successor, no success. If you have no successor.
Ayaw mo mag-empower na ibang tao? Walang success pag wala kang successor. Ano yung ribulto mo kung hindi mo na ipasa sa ibang tao yung success, mga kaibigan? Okay? Next. Kasalanan mo. Ang hilig mong manisi. Pinag-usapan na natin yung kanina. Real leaders are accountable. Pag nagkamali ang iyong subordinate, hindi lang niya kasalanan yun. Akuin mo din na kasalanan mo. In the first place, ikaw ang leader niya. His failure is also yours. His success is also yours. Kaso, ang nangyayari, kapag success, ay, ating dyan. Minsan, kinukuha mo pa yung credit para sa'yo. Pero kapag failure, ikaw yan. Kasalanan mo yan. Ang hiling mong manisi, pero hindi mo sinisisi sa sarili mo. Actually, ganun ang mga tao di ba? Sinisi na lahat. Isa lang ang hindi sinisi, yung sarili niya. Actually, inborn sa atin yan. Panahon pa ni Eva at Adan, ganyan na. Nung nagkasala si Adan, ano ang sabi ni Adan? Kasi yung babae na binigay mo. Actually, hindi si Eva ang kanyang sinisi. Ang Diyos ang sinisi niya. Anong pagkakasabi ni Adan? Kasi yung babae na binigay mo. Tinukso ako. Siyempre, si Eva, kasi yung ahas. Nagturuan na. Nasa nature natin na manuro ng iba, mga kaibigan. Pero hindi natin nature ang ituro ang sarili. That's part in our DNA. Ang manuro ng iba. Kapag ikaw ay isang leader na mahilig kang manuro, manurok, pwede ba kang manurok? Huwag. Manurong. Tumakan na naman. Ano ba yan? Nawala ang tuko ah. Di ba sa kalapati lang yun? Kailangan accountable ka, mga kaibigan. At ito pa isa. Ano ibig sabihin ng accountable? Kung gusto mong mag-lead o mag-mentor, ano ibig sabihin ng mentor, mga kaibigan? Mentoring means accountable ka sa success ng isang tao na minimentor mo. Yun ang pagkakaiba ng training sa mentoring. Ang training kasi, gusto mo lang silang turuan, pero wala kang any obligation o accountability kung magsasucceed sila o hindi. Pero sa mentoring, you are accountable. Actually, mga kaibigan, this is true. Wala pa akong mini-mentor sa OPI. Kaya don't tell me na ako ang mentor nyo. Wala pa akong mini-mentor. Bakit? Puro lang ako training. Kasi kung i-mentor kita, it is my responsibility na maging successful ka. And your failure is also mine. And your success is also mine. I'll be part of your journey towards success. Yun ang mentoring, mga kaibigan. At actually, sa outside OPI, may bayad yan. Ilang beses ko nang pinakalala sa inyo si Dan Peña o si Robert Kiyosaki para i-mentor ka niya ng 1 taon, bayaran mo siya ng kalahating milyon piso. Si Dan Peña, para i-mentor ka lifetime, bayaran mo siya ng 5 milyon.
Kaya hindi mo na ako nagme-mentor eh. Wala pa kami isang min. Wala pa kayong pambayad. May bayad yun, yes. Alam niyo ba? Maganda ang may mentor ka. Pero ang tawag doon, direct mentorship. Ibig sabihin talagang araw-araw mag-usap kayo. Email, ganyan. Pero merong indirect mentorship. At yun ang ginagawa ko. 15. Actually, marami akong mentor, mga kaibigan. Alam niyo ba yan? Pero indirect sila lahat. Kilala ko sila, pero hindi nila ako kilala. Kasi the moment na basahin mo ang isang libro ng isang author, mentor mo na siya. Pero indirect, kasi hindi ka nga niya kilala eh. Pero, the moment na basahin mo ang libro ng isang tao, binabasa mo ang utak niya. Kasi hindi naman sasabihin niya eh. See? So, ibig sabihin, the more na marami kang binabasa, the more na mentor mo yun. Kaya huwag mo sasabihin na mentor ko si Sir Eman, tapos pulpul ka, mapapahiya ako. Yung iba sinasabi, mentor ko yung Sir Eman, pero pulpul siya, nahihiya ako, hindi ako proud. Kasi ayoko ng gano'n. Kasi kapag pine-mentor kita, I will make sure na super duper galing mo. Dahil bibigay ko ang lahat sa iyo. Bugot pa more! Ano, sige. Ay, naka-video tayo ha. Kailangan ma-erase ko yung... Dati ka. Okay, next! Antipatiko. Ano ang opposite ng antipatiko? Simpatiko. Sa English? Ang opposite niya sa English, empathy. Empathic. Ibig sabihin ng empathic, you put yourself in the shoe of other people. Pag ikaw ay isang leader, if the person cannot seem to put him or herself in another person's shoes and see things from a different perspective, they will never be a truly great leader. Tama yung picture natin. Ang sabi nito, 9. Ang sabi naman nito, 6. 69! Pero sa tawa, di ba? Nalhin mo sarili mo, kaya hindi kayo nagkakaintindihan eh. Nalhin mo yung sarili mo sa shoes mo. Bakit kaya ganun ang karakter niya? Bakit kaya ganun ang... Intindihan mo, dito papasok yung salitang understand, be empathy. With empathy, mga kaibigan. Put yourself in his shoe. Kasi minsan, mga kaibigan, ako ito, in my experience, wala talagang taong masamang ugali. May mga tao kasi na minsan, meron lang siyang problema kung bakit ganun ang kanyang reaction. Pero kung malalaman mo yun, maiintindihan mo siya eh. Ewan ko lang ha, yung kasi nung namimit ko eh, ewan ko yung iba, siguro kasi lapitan ako na mababait. At mapagling. Okay? Kabidyo. Bulsan tayo ha. Pigil na pigil. Mamaya. Mga kaibigan, this is true. Payaman yun, nilagubura. Mga 89 ang grade niya. Ito ang sabi ni John Maxwell. Okay, si Jan. Speaking of John Maxwell, mga kaibigan, si John Maxwell ang isa sa mga mentor ko. Indirect, di niya kilala. Di niya alam. Lahat ng mga sinasabi ko, inspired by John Maxwell. Kasi alam niyo si John Maxwell, he's a man of focus. Alam niyo ba, ang pinag-aralan niya for 40 years. 40 years, ha?
Wala siyang ibang pinag-aralan about leadership lang. And I believe he is the father of leadership. Ang dami niyang nagginawang libro about leadership. At isa sa paborito ko na libro niya, yung 21 Irrefutable Laws of Leadership. Alam niyo ba yung book na yon? Huling kopya na lang siya sa buong Pilipinas. Sinanap ko talaga. At nabili ko siya doon pa sa Max, doon pa sa nasa may Serendra, sa Power Book. Sinadya ko pa doon. Lahat ng National Bookstore hindi available. At actually, nandyan yung book na yun. Nung nakuha ko yun, oh my God. Halos kabisado ko na yung book na yun from cover to cover. Kaya itong mga sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, irrefutable ito. Ibig sabihin na irrefutable, no one can contradict. Walang kukontra sa'yo kasi yun talaga siya. Ito ang sabi niya, people don't care how much you know. Actually, walang pakialam ang tao kung gaano karami ang alam mo. Ha? Ano ang pakialam ng tao? People don't care how much you know until they know how much you care. Kaya kung nakikita nyo, yung words na ginamit dito, ginamit din dyan, nirambol lang. Pero naiba na ang istorya. People don't care how much you know until they know how much you care. Ibang-iba yan, no? Kaya yung iba, porkit nagtitrain sila, feeling nila, na-appreciate na ng tao. No. You must iparamdam mo sa kanila na talagang you really care. Talagang you prepared a lot para matuto yung mga tao. Mga kaibigan. Okay? Nag-get nyo? Good. At alam nyo ba mga kaibigan? This is important to listen. Para makuha nyo, this is important. Para makuha nyo ang kamay ng ibang tao, kunin mo muna ang puso niya. Ulitin ko. Bago mo makuha ang tulong mula sa ibang tao, yung kamay niya, bago mo makuha yun, kunin mo muna ang puso niya. Once na nakuha mo ang puso ng isang tao, oh my God, he or she will give everything for you. Relate pa. Blush for more. Blush for more. Kasi yung iba, Di ako makapag- ganito ang ginagawa. Ay, Carlo! Tulong ka! Tulong! Kinukuha ang kamay. Hindi mo kailangan kunin ang kamay. Kunin mo ang puso niya. Carlo, tulong. Tatayo. Oh my. Hindi na tayo mababalikin dito, nag-iisa. Matamis. Wala yung last leadership training na to. Yan ang secret ng mga politician. Kaya makikita niyo sa election, ito namin ba ba niya? Nakita ng gusgusin na bata, hindi nang didiri. Nagpapapicture, kinukuha nila yung puso ng mga tao. Kasi once na nakuha nila yon, tapos ang boxing. Pagbaba ng bata, pagpasok sa van,
Ang baho naman. Nagka-alcohol. Di ba? Parang yung picture mo sa fortune mo. Kinalong yung busbusin. Saka si ano, wala. Binigay pa sa akin. Kung ano, hindi. Picture. Mahal natin yung mga bata. Get the heart of your people. Ama, hindi mo literal nakukunan yung puso. Ha? Let them na mahalin kayo. Mahalin mo daw. Kaya sa akin, marami na nagmamahal eh. Oo naman. Literal. Di ba mahal niyo ako? Aga sa inyo eh. Buti lang tinanong ko yan. Letter K. Marami nagmamahal sa akin. Wala. Disposo pa. Kaya meron ako nabasa na ano. Nabasa ako ng book. Yung A Habit of Seven, what is Stephen Covey. Actually, hindi ko siya natapos, yung summary lang. Habits of 7 highly effective people. 7 7 habits of highly effective. highly effective people. 100 years ago na rin yung book na yun. Sabi niya, i-portray mo ang sarili mo kapag nawala ka. Ano ang sasabihin ng ibang tao in your funeral? Ako nakikita ko, many people will cry for me. Hindi na wala eh. Sayang. And I like it, I like it. Alam niyo ba kung bakit? Yung ang father ko namatay ko, kung di na nagbibig. Kasi may father is, ano siya, hindi siya ganun kaano eh. Hindi siya sociable. Konti na rin. Sabi ko, pag ako nawala, gusto ko matay. At least na. Careless Chris na Next! Kalat-kalit. Mababa, lipad. Ano ibig sabihin ng kalat-kalit? Ikaw yung leader na too willing to compromise. The ability to find a win-win situation is a gift for a leader. Okay? But anyone who is too quick to compromise his or her ideas or ideals is not going to be a benefit to the team. Ano ibig sabihin ng compromise? Ito yung okay na yan, sige na, okay lang yun. Mga ganun. Walang strict. Yung bang kahit mali, sige, okay na yun. Okay yung medyo magbibigay ka paminsan-minsan, pero huwag yung sobra. Too much compromise will compromise the benefit of the team, mga kaibigan. Ang tawag dyan, masyado kang kalat ka. Okay? Bilang isang leader, alam mo dapat ang tama. And stick to that. Okay? At huwag kang konsentidor. Pang-sampu, huwag kang bossy. True leaders have followers who want to be led by them, mga kaibigan. Ang tendency kasi, pag ikaw ay isang leader, nagiging bossy ka masyado. Be confident, but not arrogant. Take note with that. Take note niya. Be confident. Magkaiba yun eh. Don't confident,
but not arrogant. Kasi itong confidence is very positive. Arrogant is negative. Confident is very positive and very contagious. Bilang isang leader, isa ito sa essential na characteristic dapat meron ka, ang full of confidence. Pero pag nasobrahan, minsan naging arrogante. Kaya medyo alalay lang, okay? Ganito ang mga boss. Pakita ko sa inyo ang difference, ha? Yung boss saka isang leader. Ang boss ganito. Ikaw may kailangan, lumapit ka sa akin. Ikaw lumapit. Ganun ang boss. Pero ang leader, ikaw may kailangan, ako ang lalapit sa'yo. Arlo, ano bang, ano natin? Anong may tutulong ko sa'yo? That's leader. Ibig sabihin, ang leader ang lumalapit sa mga subordinate niya sa baba. Ang boss ang nilalapitan. Ang leader, siya ang bumababa. Siya ang nag-i-initiate. Nag-get yung point na yun? Siya ang nag-i-initiate. Mga kaibigan, kapag ginawa nyo yun, positive yun. Yung iba kasi ano eh, may ego eh. Ayaw akong lapitan. Nagmumukha akong chip. No! Gusto nila yan. Ikaw ang lumapit. Next. Natusundan niyo ba? Yes. Wishy-washy. Ibig sabihin ng wishy-washy, wala kang definite decision. Bilang isang leader, kailangan meron kang definite decision. Isa kang, kapag sinabi mo, right tayo, right tayo. Hindi yung, ay, ano ba? Right o left? Hindi, left na lang. Ay, hindi, right na. Ay, hindi, left na lang. Fickle-minded. Hindi maganda sa paningin ng mga tao mo. Gusto mong maging magaling na leader sa mata ng iyong people, kailangan meron kang definite. Kailangan meron kang definite decision. Okay? Nag-get so yung point na yun? Yes. Hindi yung wishy-washy ka. Maraming ganyan sa mga huwag niyong iparamdam sa inyong mga tao na wala kang decision, mga kaibigan. Ngayon, bawa nag-decide ka na, pag naisip mo, ako mali, okay lang yun, diretsuhin mo na. Panindigan mo. So next time, alam mo na. Okay? Di pa palit-palit ka. Number 12. Micromanagement. Ano naman itong micromanagement? Ito yung tinetrain mo yung tao mo, itinuturo mo sa kanya lahat ng gagawin niya. Step by step. Ultimo, kaliit-liit ang bagay, pinapakialaman mo. Kailangan inspiring ka lang. Inspire mo siya. Huwag mo siyang kontrolin. Mga kaibigan.
Actually, yan ang ginawa ko sa speakers training. Nung unang-unang speakership training, mga kaibigan, ang training ko ganito. Lahat ng sasabihin ko, kailangan ganun din ang lalabas sa bibig nyo. At maling-mali ako noong time na yun. That was the time na nag-start pa lang ang OPI. Doon ko na-realize na hirap silang i-duplicate ako. Kasi dalawang iniisip nila kung paano ko deliver at kung paano yung eksaktong words na ginamit. Kaya yung mga sumunod na training, ang sabi ko, just get the idea and deliver in your own words. Be authentic, be yourself. At doon ko na-realize, mas nag-expand, walang boundary, super powerful ang mga leaders ng OPI ngayon through that training. Yes! So do not control your people. Kasi the more na kinokontrol mo sila, nililimitahan mo ang kanilang capacity. You never know. Hindi mo alam kung gaano pa ang i-extend nila. Pakawalan mo sila. Para yung ibon, huwag mo itali. Pakawalan mo sila, hindi mo alam kung gaano kataas ang mararating nila. Huwag mong kontrolin. Okay? Yung iba kasi, kinokontrol. Ay, mali yan, ano gawin mo? Tesa ko gawin mo, hindi, ganito. Let them think for themselves. Ilang minutes pa? 3? Hindi, ilang minutes pa? 5 minutes, meron pa? Okay, next. Igogo ka pala eh. Ito yung mga leader na may mga ego, mga kaibigan. Ito yung kahit na mali sila, ha? Halimbawa, ang sinabi mo right, eh ang tama dapat left. Kahit alam mo sa sarili mo na ang tamang gawin ay yung nasa left, ipagpipilitan mo ang right. Bakit? Kasi may ego ka. Dapat tama ako. Kahit alam mo na magsasuffer ang team mo. Ego ka pala. Ego. I'm right. You're wrong. Mga kaibigan, this is vital. Crucial. Kapag ikaw ay may leader na ganyan, oh my God, get out of that leader. Magsasuffer ang organization. A good leader should listen to what is right. Hindi yung dahil, actually ganyan ang politics. Nako, perfect example. Sa Amerika ganyan eh. Lahat ang sasabihin ng mga Democrat para sa mga Republican, mali kahit tama. In the side of, kahit hindi ito sa Pilipinas. Kapag ikaw ay anti-Duterte, lahat ng sinasabi ng Duterte, mali. Kahit tama, mali. Pero pag ikaw ay nasa Makadilaw, pag ikaw ay kay Duterte, lahat ang sasabihin ng kabilang parte, kahit tama, sa'yo mali. Ego. Yun. Ego ka. Mga kaibigan. This is very bad. Huwag niyong isuffer ang organization for the sake of your ego. Okay? Number 14. Oh my God. This is ang ikalabing isang utos, huwag kang chismosa. Alam mo na kung sino ka, ha? A good leader, don't gossip and ignore gossip. Bakit ko ito sinama, mga kaibigan? Kapag ikaw ay isang taong chismosa, hindi magiging secure ang tao mo na lumapit sa'yo. Kasi alam niya, pagtalikod niya, ichichismis ka na. Yes.
and gossip, mga kaibigan, even in the time of Bible, kasalanan to sa Diyos. This will ruin the person. Yes. Actually, kaya ako sinama yan. Kasi ako lagi ang number 1 victim na. Kasi kapag ikaw ay leader, talagang prone ka sa ganyan, mga kaibigan. Kasi nasa ano ka eh, ikaw ang nakikita eh. Kaya bilang isang leader, dapat hindi ka chismosa at hindi ka pumapatol sa chismis. Pag ikaw naman naka-receive ng chismis, huwag mong paniwalaan. Solohin mo na lang. Yung iba kasi ginaano pa eh. Sinasabi ko sa iba, mga kaibigan. Gossip will destroy your relationship. Gossip will destroy your organization. Ito ang nagtitrigger ng away ng upline and downline. Even sa mga organization, this will ruin, mga kaibigan. This is very, very, very bad. Hindi nyo napansin, walang chismis na positive. Tama? Lahat ng chismis, negative. That's why it's bad. Kasi ganito, halimbawa, chinismis ko sa inyo si Carlo, ganyan, ganyan, ganyan. Sira ng reputasyon ni Carlo sa inyo. Di ba? Dinestroy nyo na. Sa paningin nyo, wala na si Carlo. Ganon, mga kaibigan. Imbis na maganda ang inyong relationship, nasira. Kasi pumatol ka sa chismis. Number 15, ningas kupon. Ito yung mga leader na magaling lang sa umpisa. Ito yung mga leader na pakitang gilas lang sa umpisa. Huwag mong uumpisahan ng isang bagay kung hindi mo naman tatapusin. Mga kaibigan, yan ang may pagmamalaki ko sa inyo. Lahat ng inumpisahan ko, tinatapos ko. Nagsimula tayo sa OPI. Hanggat buhay ako, mga kaibigan, OPI tayo. Yes! Tingnan mo itong tao na to. Malapit na sumuko pa siya. Minsan ganyan. Hindi natin alam. Malapit na yung opportunity, tapos yung pa yung time. Maraming leader sa OPI na ganyan eh. Yung tumagal ng 2 years, 1 year. Alam ni Sir Nelson yan. Alam niyo ba kung bakit? Lahat ng upline niya nag-alisa na. Siya lang ang natira. Kaya hindi na nakapagtaka kung bakit ngayon 100,000 na ang kinikita niya buwan-buwan. Yes! Alam niyo kung anong nangyari sa mga upline nila? Wala na, ano na. Napariwara. Palaboy. Natukhang. Upline na yun, ha? Mga walang pera. Natukhang na. Palaboy. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Lalo na sa negosyo natin. Ang sikreto talaga dito, walang alisan. Kasi, yung success, nandun. 5 years ang game plan sa OPI. Ito ang usapan natin. Actually, sinabi ko na rin ito kay Ronald. Sinabi na ito kay Ronald, mga kaibigan. At gusto kong sabihin ulit ngayon. Gusto kong sabihin ito kay Alan Diaz. Alan, naka-record tayo. I-post ko ito sa YouTube. Maraming witness. Pag hindi ka naging multimillionaire, Brad, in 5 years, ilang buwan ka na sa OPI? 7. Going 8. Simula nung kailan yung month na nagsimula ka talaga na hatawin ang OPI? Second month. Second month. So ilan ang buwan na lumipas? Anong month yun? August. August. Okay. August 2017. Witness kayo lahat ha. 5 years. Pag hindi ka naging multimillionaire, I will give you 5 million pesos from my pocket. Ito ang usapan, brother. Consistency.
Bakit ko sinabi yun? Sa tingin niyo, bibigyan ko siya ng 5 million? No. Hindi mangyayari yun, alam niyo ba? Kasi 100% magiging multimillionaire yan. For 5 years. Oh my God. You never know what the 5 years can do to your life pag consistent ka. Okay? Kaya huwag kang lingas ko. Number 16. Ako ang bida. Ito yung mga tao na inaako lahat ng credit. Mga kaibigan. Yung grupo niya, kaya kami nanalo sa contest dahil sa akin yun. Mga kaibigan, you have to understand this. Listen very carefully, this is powerful. Ang boxing ay hindi game ng solo. Merong Pac-Man team. Hindi lang si Pacquiao ang dahilan kung bakit siya naging world champion. Part siya ng isang team. Akala kasi ng iba, ang boxing pang isang tao lang. No! Merong isang tao na taga-timpla ng kinakain niya. Mula umaga hanggang gabi, lahat ng jogging niya, aalagaan siya physically. May taga-train siya, may coach siya. Isang team yan. And without them, hindi makakaya ni Pacquiao yan. Even dito sa OPI, mga kaibigan. Kung makikita niyo, lagi ako ang nag-speak. Pero I don't get the credit. Andyan sina Miss Melissa, andyan sina RC, andyan sina Jezebel, sina Zoe, sina Ma'am Ilona. We are part of the team. And OPI ay naging super successful because of all of us. And also, you. You are part of the team. Mga kaibigan. And even the Rohelios. So tandaan niyo yan. Okay? Kasi ganun ang tendency natin. Porque tayo nasa front line, we are tend to get the credit. Tama? No. Next, ang labo mo. No one wants to follow in the dark. It's impossible to motivate people who feel in a fog. Kapag ikaw ay isang leader, ito yung opposite ng visionary, wala kang vision. Alam niyo ba ang sabi sa Bible? Without vision, people... Sino bang pastor dito? Ano dito? Anong sabi sa Bible? Without vision, people will... perish. Kapag ikaw ay isang leader na hindi definite sa'yo, hindi clear ang way na dadalhin mo ang mga tao mo, they will unfollow you. Hindi sila sasama sa'yo. Unang-una malilito sila, saan ka ba papunta? Bilang isang leader, alam mo dapat kung saan kayo pupunta. Mga kaibigan. Okay? And the last but not the least, pagsuway sa utos ng Diyos. This is so important, mga kaibigan. Anong ibig sabihin niyan? Ano ang sabi ng utos ng Diyos? Sa Romans 13, verse 1 up to 3. Verse 1, let every person be subject to the governing authorities. For there is no authority except from God. And those that exist have been instituted by God. Therefore, whosoever resists the authorities, resists what God has appointed. And those who resist will incur judgment. For rulers are not a terror to good conduct, but to bad. Mga kaibigan, this is so powerful. Anong ibig sabihin niyan? Marami kasi sa atin nagsasabi, I follow God.
Ang sabi ng Diyos, follow people who rule over you. Kailangan mo sumunod sa mga leader mo. Tandaan nyo, you will lead. Mga leaders kayo. Pero tandaan nyo, meron leader na mas mataas sa inyo and you have to follow. Kasi ganito yan. Your subordinate, you, OPI, and God. Ang sabi kasi ganito yan. Merong ibang tao, ang sinasabi, sa Diyos lang ako susunod. Ang utos ng Diyos, sumunod ka sa mga rulers mo. Utos ng Diyos yan. Yung mga authority, sumunod ka sa batas, sumunod ka sa authority. Kasi once na sumusunod ka sa authority, sumusunod ka sa akin. Ang linaw, oh. For there is no authority except from God. Okay? And those that exist have been instituted by God. God ang naglagay dyan. Ito pa, whosoever resists the authorities, resists what God has appointed. Kapag ikaw ay hindi sumusunod sa authority, hindi ka sumusunod sa Diyos. Kaya yung mga leader na walang takot sa Diyos, iwasan mo. Okay? Kaya nga sabi, great leaders is a great follower. Kasi ang tendency kasi, kapag ikaw ay leader, feeling mo, wala nang mas mataas sa'yo. There is always above you. And you have to accept that. Only God is our ultimate leader. Okay? Yes. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you, Sir Eman. So, ang dami nating natutunan, no? Yes! Madami kayo natutunan? Yes! Diba? Alam na natin ngayon kung ano tayo as a leader. Yung mga kailangan nating i-develop. Tama